So welcome sa vlog number 7 natin. Ayan. So last week last na natin na vlog natin is last week pa. So that's vlog number 6. And ayun, pinakita ko sa inyo last time is yung mga Lancer tactical natin. So dalawang video ang gagawin natin ngayon. Isa para dun sa mga iba pang Lancer tactical natin. And yung isa para dun sa mga Wasan units natin, GBB pistol natin na dumating nung I think Friday yata or Saturday. So ayun. So start natin dito sa ano bang code nito. So itong unit na to is the Gen 4 na L11982 full metal unit. So bukod dun sa mga Predator na paboritong bilhin. So yun kasi yung unang naubos yung Predator 8 inches, 10 inches at saka 13 inches. So yun yung unang naubos and balita ko lang din pala sa inyo na may darating pang Predator by tomorrow. So tigi 8 pieces yun. Paunahan na lang ulit. So yun yung naka-gate aster na full metal unit. Check nyo na lang sa Google Drive natin. So again, tatlong klase, 8 inches, 10 inches at saka 13 inches. So itong 11982 full metal, isa to sa mga naka-gate aster unit natin. So full metal din siya. Available in color black at saka DE. So ito yung Gen 4 na naka-gate aster. Limang klase. Limang klase ba? O tama, parang alam ko limang klase. Isang black, ito, isang color black nito. Tapos yun nga, yung mga color black ng Predator. So lima lang yung naka Gen 4 na naka gate aster. Bukod dun sa AirTag So yung mga AirTag natin, lahat sila naka gate aster. So bukod dun, kung gusto niyo ng syempre si AirTag more likely pang pang speed soft or pang speedball. So ito yung mga units na itsura talaga is pang milsim. Okay din naman pang CQB. Ayan, so naka Gen 4 Gen 4 gate aster. Ayan, so DE buong unit color brown. So yung front assembly I think is around 10.5 inches. Ayan. So okay pa rin siya for CQB gaming. And then meron na rin siyang rail dito sa gilid, kabilaan yan for accessory attachment. Ayan. Sa kabila. Pati yung flash hider niya metal, and then yung tawag dito, buong assembly is metal. Yung outer barrel assembly. So yung receiver niya is metal din. Yan, with Lancer tactical markings. And then kung mapapansin nyo, yung trigger niya is naka-speed trigger siya. Ito. So meron na rin siyang swivel, 2-point swivel. KAC style na grip. And then yung inner barrel niya is naka 6.03 mm na. So naka tight barrel na siya. So depende sa inyo if ever na hindi pa kayo okay doon sa ganong sukat ng inner barrel, pwede naman kayo mag-upgrade to 6.01. So yung internal parts niya is reinforced na. Naka quick release system na rin siya. Kung magpapalit kayo ng spring, doon na lang din sa unahan, sa likuran yung palitan. May tornilyo lang dito guys. Madali lang magpalit ng spring if ever magtataas kayo ng FPS or magbababa kayo ng FPS. So, dun sa mga piston niya, metal naman na yon. So, kaya niya naman i-withstand yung SP hanggang SP150. Pero ang pinaka-safest lang since ito naka-ETU siya, SP130. Okay na siguro yon. Pero kung gusto niyo sumagad, SP150 hanggang doon, kaya.
And then, yung sa programming system niya, check nyo na lang dito guys. Ito. Meron siyang QR code dito. Pwede nyo siya i-program through selector or dun sa mismong Gateaster app. Check nyo na lang guys yung ano natin, yung app natin. So makikita nyo dyan yung yung ano natin, yung video natin, previous video natin. I think vlog number 5, yung dinemo namin kung paano gamitin yung Gateaster. Okay, so again, this unit is powered by Gateaster. Ayan. So i-open nga natin. Ito. So ayan, Gen 4 Gate nakalagay dyan. System niya is Gate. So ito yung QR code. Ayan. Then guys, ito pala. Ayun, dami nagtatanong din dito. Kung yung chamber daw ba nito is CNC na. Okay, so hindi pa siya CNC Ano siya, tawag dito? Polymer. Or plastic pa lang yung ano niya, yung rotary type chamber niya. O yung rotary chamber. So naka-delta stock din pala siya. So lahat ng Lancer natin naka-delta stock. Ayan. So kasama dun sa box, wala pa siyang kasamang battery at saka charger. Ang recommended namin for battery is naka-Dean's plug. Kailangan naka-Dean's plug na kasi naka-Dean's plug na to. Buti nga Dean's plug na nila kasi before may mga Lancer na naka-Tamiya. Kahit na naka-ETU. Syempre, itong Dean's plug for higher capacity para hindi agad nasusunog yung plug natin. So, for the sights, yung sights niya, metal sights. Wala siyang markings, pero ano siya, battle sights. Folding sights. Ito. Magazine is 140 rounds na mid-cap magazine. Okay, so pakita ko rin sa inyo yung ibang unit. Sige, test muna natin to check kung ilang FPS out of the box. Pero guys, yung mga Lancer natin, napansin naman na namin na hindi siya lumalagpas ng 400. Ayun nga, nabanggit ko yata last time na hindi siya lumalagpas ng 420. Yung mga mahabang Lancer tactical natin is around 400. Yun yung pinaka-maximum 420. Yung mga ganito kay Clay, nasa 400 lang to. Pero again, pwede kayo magpalit ng spring. So madali na lang yung palitan ng spring dito lang sa likod. So game. So ayun, itetest ko. Ito nga mababa Nasa 380 lang out of the box. Ayan. For the trigger response, maganda yung trigger response niya ito. Full auto. Lalo na yung full auto, maganda. So performance is the same dun sa Predator. Okay, so again, code niya is Lancer Tactical Gen 4 11982 full metal unit. So ito naka Gateaster. Okay? So available in color black and DE. So itatabi ko lang to. Punta tayo dun sa sa isa pang unit. Ito naman, ang next na ipapakita ko sa inyo is the Gen 4 Helion. Ito naman naka Nebula ETU. So ano ba yung pagkakaiba nila? So fully programmable din to. Pero per-program mo siya dun sa trigger. So ito yung kasama niyang guide. Ayan. So ito Nebula ETU. So magkaiba ang ETU ng Aster at saka Nebula ETU Magkaibang performance yan. Si Aster talagang fully programmable, ibig sabihin lahat pwede mong galawin, lahat pwede mong i-setup. So ito may mga
features lang siya like the active braking, pre-cocking, trigger mode. Yun yung trigger mode, 2 round burst, 3 round burst, 4 round burst, binary. And then semi-fire mode. Ito yung mga madami na dagdag guys. From Nebula 1 to Nebula 2, madami na dagdag. Like ito nga yung nabagit ko, pre-cocking. Before, walang pre-cocking si wala ring active braking. So ayun yung mga nadagdag sa Nebula 2. So etong unit na to is again ang code niya is 32BV10S, di ko pala nabanggit. So ito yung Helion M-Lock 10 inches. Si Helion hindi naman siya totally hindi polymer. So may mga Gen 4 kasi guys, gaya ni nung isang bestseller namin na Gen 4. Kung nakita nyo na yun yung Mayogang. So ano yun, ang code nun is 339 or 399B yata. Grabe, yun yung pinaka bestseller namin bukod dun sa mga naka-gate aster. Kaya lang I think dalawa na lang yung stock namin and naka-reserve na isa, so isa na lang. So ito, polymer yung front assembly, polymer din yung receiver niya. Then flip up sights. Ayan. Ito yung flash hider niya. Ayan, ang taba. Front assembly is 10 inches. Dun sa receiver niya may Lancer tactical markings. Ito MOE style na o parang K2 style na grip. Naka Delta stock din and naka butterfly swivel. For the internal parts, the same naman sila ng internal parts. Again, ang kaibahan nila is the ETU. So yung ETU ng iba, gate aster, ito naka Nebula 2. Same with Zion arms, mamaya papakita ko sa inyo, naka Nebula ETU din yan. So yung magazine niya out of the box is 140 rounds na mid-cap magazine and may kasama siyang grip. Ayan, M-Lock grip. So para tong ito yung parang TMC style na grip. Okay, so bukod doon, wala na siya ibang kasama. So guys, ito again linawin ko lang sa inyo na hindi lahat ng Lancer iba-iba yung kasama out of the box ni Lancer Tactical. Kung ano yon, hindi namin sure. Pero kung makakasigurado kayo na lahat ng kasama niya from kung saan man siya nagaling papunta dito sa Pilipinas, yun yung kasama niya. Wala kaming tinatanggal dyan, wala kaming binabago. Okay, kung ano yung binigay dito sa atin ng mga suppliers, yun pa rin yung makukuha nyo. Kasi parang hindi malinaw yata yung nung nakaraan na may mga items, for example, yung BB loader. Hindi lahat ng Zion arms, guys, ito meron eh. Hindi lahat ng Zion arms may BB loader. So, may mga iba wala. Okay? So, hindi lahat ng Gen 4, kagaya nito, ito lang yung may grip. Hindi lahat may grip. So, iba-iba talaga. Ayun. So, kung ano yung, basta kung ano yung kasama nung yun pa rin yun. Okay? So, test natin to. Naka-flat trigger na rin pala siya. And then, yung chamber niya is rotary type chamber. So, the same dun sa kaninang gate aster. Akala ko nga sorry medyo na mali ako. Last time dun sa video, akala ko si 11 yung kanina tinest natin, akala ko naka CNC chamber din siya. Ang naka CNC chamber lang is yung Predator. Hindi ko sure kay gate aster hindi ko napansin eh. Pero yung sure ako si Predator naka naka CNC na chamber. So trigger response the same din naman. Quality din naman guys yung Nebula ETU. So wala pa rin tayo masasabi pagdating sa performance dito. Maganda pa rin out of the box.